At itong training ito ay magiging daan para po sa mga taong naghahanap ng mas makakatulong sa ating mga buhay. Ito pong training na 'to magbibigay ng panahon at ng pagkakataon sa mga taong gustong maituwid at makita kung ano yung mga mas makakatulong sa mga buhay natin. Panginoon, gabayan niyo po kaming lahat dahil alam po namin kayo lang po ang magbibigay sa'min ng tamang landas at nabigay sa amin ang maayos at nakakatulong sa aming lahat. Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang panahon na 'to. Maraming maraming salamat po. Amen. Ayan, again, amazing life everyone. Type amen naman po diyan. Ayan, medyo nabigla po ako tonight pero excited po akong makasama kayo ngayon kahit medyo nagpagaling lang po tayo maghapon. Ayan. So si Kuya Enchong po ay magaling na po ulit at handang-handa na po akong um, ayan, so kahapon po kasi talaga excited po talaga akong sumayaw. Kaso nga lang po di talaga kinaya ng ating katawan. Kaya maraming salamat, pagpapasalamat po ako sa aking coach, si Coach Glenda dahil talaga pong di po siya talagang dalawang isip na tulungan po ako kahapon. Sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko. Ayan, hanggang pag-uwi po namin, ayan, medyo naging okay naman po ako ng pag-uwi namin. Ayan, so bago pong lahat, acknowledge ko na po ang ating MC, napakasipag, ang ating multimillionaire circle, ang ating kahit sa isang Perry Mom, um, Mentor Marker Balmeo, ayan, good evening po. At syempre sa ating mga MMC, ay napakasipag naman talaga lahat ng training, lagi na andito. Ayan po ang ating pong MMC na si Coach Glenda de Villa and Coach, andiyan po ba si Coach Vicky Cabuloy and ating Coach Risa Makinian. Ayan, good evening po sa ating mga MMC at sa ating mga stackies, good evening. And especially to all guests tonight, kung may guest man po tayo, medyo hindi ko lang po makita yung ating comment session. We have a guest tonight. Kung may guest man po, ayan, napaganda pong pagkakataon na nandito po kayo. Kung may guest man po tayo. Ayan, magiging MMC. Ay, sorry po. MC po pala ay ating tatlong MC. Sorry po. Ayan, pag magiging MMC lang po talaga kayong tatlo. Siyempre, Zoom. Sorry po, sorry. Ayan, again, ang ating pong MMC, Mentor Mark Carbalmeo ay nating MC. MC lang po pala, Coach Rizzo Maquiñana, Coach Glenda de Villa, and Coach Vicky Cabuloy. Ayan po, sorry po. Ayan, lahat naman po talaga tayo maging MMC, syempre. Dahil po ang ating MMC, ayan po ang maging dahilan din para maging MMC tayong lahat. Ayan, syempre, pangarap po natin yan. Ayan, so ngayon po, check po natin ating connection kung nasa maayos po tayong lugar para po makinig natin ng maayos ang ating training tonight. So ngayon po bago natin pakilala ang ating speaker, nakaka-proud po ipakilala to dahil ayan, nagkwento pa po muna ako ng ano ko about sa akin or diretso na po natin dalang oras po ay tumatakbo. Ayan, gusto niyo ba makarinig po ng konting kwento about kay Kuya Enchong? Type type yes kung oo. Kung no naman, okay lang din naman para mas mabilis po tayong matapos. Ayan, yes, thank you po, Mentor Maricar. Ayan, so si Kuya Enchong po, paano ko po ba nakilala ang MCOR? Siyempre, hindi po ako mag-asawang sabihin ng dahilan po na parang bakit ko ito nakilala. Siyempre, bukod po kay Coach Glenda at kay Sir Larry, siyempre nakilala ko po ang MCOR dahil sa maganda at maayos na produkto. Ano po, at napaka-epektibong mga produkto. Bakit? Diyan pa lang po, napakaswerte na po ng ating mga guests tonight dahil ngayon po ang ating magiging training ay talagang mas makakatulong po sa ating buhay-buhay at buhay negosyo. Ayan, si Kuya Enchong po ay ngayon po ay magsi 6 months na po sa MCOR pero ramdam na ramdam ko pa rin po ang pagmamahal ng MCOR sa akin. Hindi lang po sa akin, sa ating lahat. Siyempre. Kaya po yung mga guests natin tonight, lagi po tayong umattend ng ating training dito sa Zoom dahil mas marami po tayong matutunan. At ngayon po ay handang-handa na po ako ipakilala ang ating speaker. Ayan, ready na po ba ang lahat makilala ang ating speaker? Type yes kung yes na yes po kayo dyan na gusto natin makilala ang ating speaker tonight. Ayan. Wala. Ay, si Perry Mom lang lagi nag-yes. Okay. And now, ipapakilala ko po ang ating speaker tonight na talagang hinahangaan ng lahat. Isa siyang naging, yan, masipag na tindera din po yan.
Lahat po pinupuntahan niya para lang po sa siyempre na may negosyo siya before at ngayon po isa siyang guro pa din. Isa siyang guro pero ito pong MCOR ang kanyang nagiging tahanan pa rin kahit ito po'y ano lang, part-time lang niya pero parang hindi part-time dahil sa sobrang sipag niya, lahat pa rin nabibigyan niya yung oras niya para po sa ating company. And I'm very, very proud to introduce to you our speaker tonight, our own, our Super G Ma'am, at our MC. Ayan, our MC, Millionaire Circle, Coach Glenda Divilla. Ayan, sign clap heart naman po dyan. Ay, grabe. I-claim ko na yan, MMC. Thank you, Po. Lord. MMC na po kami soon. Ayan, so heart-heart naman po tayo kay Enchong. Galing on the spot pa yan. On the spot, sinabi ko lang, Chong, kailangan mong mag-MC kasi wala sikat hindi online. Baka nakalimutan or may emergency. Sabi niya, yes, apply. Yes, coach. 'Di ba? Ganun po yung attitude, laging yes, yes lang ng yes kasi makakatulong din po 'to sa atin. Ayan. So, congrats, Enchong. Mahusay kahit on the spot. Ayan. So, nakita ko parang puro members naman, no? Ayan. So, pasalamatan nyo po yung sarili nyo kasi nandito kayo ngayon. Sunday ngayon, family day. Pero mas pinili nyong umattend sa ating training. Okay, please type committed sa chat box natin kung willing na talaga kayong matuto tonight. Paki-chat nga po, gusto kong makita yung inyong mga messages. Ayan, so grabe oh, committed si Sunshine, si Coach Lou. Yan, okay, committed. So excited na ako i-share sa inyo itong training na to kasi pag medyo ano ko, medyo down ako ganyan or syempre may time na napapagod tayo, 'di ba? Ito lang yung ano ko. Ito lang yung binabasa ko. Ito lang yung tinitingnan ko or inaaral ko itong training na to. Kaya makakatulong din to sa inyong lahat. So, hindi ko na patatagalin kasi 8:37 na ngayon, no? Share ko na po ang aking screen. At lahat naman siguro ng nasa Zoom kilala na ako, no? Kaya hindi na ako magpapakilala. Ayan, please type 1 nga po sa mga nandito sa Zoom na first time lang akong marinig. Meron pa ba? O wala na? Meron ba? Wala. Okay. Dahil wala na, kilala na akong lahat. So, diretso na po tayo sa training. Yan. So, let me share my screen. Thank you so much nga po pala sa ating napaka-supportive na mentor, si Coach Mai. Naglaan siya ng time talaga kanina para bisitahin ang ating kiosk sa Kalamba. Thank you, Coach. I love you always. Ayan. So, welcome to Basic Training System, Part 1. Dapat may training ako sa inyo, kaya lang dahil nga may pinuntahan kami ni Coach kanina, hindi na ako nakapag-prepare. Gabi na din ako nakauwi. So, dito lang muna tayo kasi marami din kayong matutulungan dito. Nakatingala ba ako or okay naman yung cam ko? Pakitype nga ng okay kung okay yung cam ko. Sa ano nyo? Or sakto lang. Okay daw. Okay po, sige. Welcome to Basic Training System Part 1. So, ano ba yung mga pag-aaralan natin? Ito yung mga napakahalagang letters na hindi nyo pwedeng makakalimutan. Oh, X, Y, and Z. Okay, ano ba yung X, ano ba yung Y, and ano yung Z? And ano yung mga pag-aaralan muna natin ngayon? Ayan, so, ano ba pag sinabing X? Ano ba pag sinabing X? Pakitype nga anong pagkakaintindi nyo sa X. X, hindi na pwedeng balikan. Past, o yan, past, mali. Kinakalimutan na, sabi ni Coach Risa. O mga past na. Okay, pag past na, syempre, kinakalimutan na yan. Tama? At syempre, yung X is, eto yung mga bagay, lalo na sa negosyo, yung mga bagay na kailangan nating i-remove, tanggalin, alisin.
alisin sa isip natin, alisin sa sistema natin. Okay, ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga kailangan nating alisin, i-remove na hindi makakatulong sa negosyo natin. Okay, ito po yun. We have to remove the fear and doubt. Ayan, kasi ang dami pong nadidelay ang success dahil dito. Agree ba kayo na madami ang hindi nagiging successful dahil dito sa dalawang napakahalagang words na to, fear and doubt? Type agree nga po kung agree kayo. Agree ba kayo na pag ito lagi yung nasa isip natin, hindi talaga tayo uusad, hindi tayo magiging successful. Ayan, opo, agree. Okay? So kasi fear and doubt, yan po yung sagabal sa ating ano sa ating success. Kaya kailangan i-remove, tatanggalin natin dahil gusto natin maging successful, wag nating kakalimutang tanggalin to sa sistema natin. Okay, syempre, pag fear and doubt tayo sa sarili natin, may fear and doubt tayo sa company, sa industry, sa business partners natin, sa uplines natin, syempre, hindi ka kikilos. Kasi may duda ka eh. 'Di ba? May takot ka, may duda ka, hindi ka kikilos, walang action. Pag walang action, syempre walang results. 'Di ba? So yeah, no action, no result. Fear. Ano po ba yung fear? Ano ba yung meaning ng FEAR? So, false expectation appearing real. Ayan, yan po yung masyado kayong advance mag-isip. Oo. Lagi niyong iniisip, ay, ayoko siya invite kasi baka hindi siya sumali. Baka kasi i-reject niya ako. Baka kasi kung anong sabihin niya sa akin. 'Di ba? So, yun na po kaagad yung nasa isip natin. Pinapangunahan na natin yung mga tao na kakausapin natin. Kasi tayo na yung nag-iisip ng hindi maganda. Eh, paano kung gusto niyang sumali? 'Di ba? Paano kung hindi ka niya ni-reject? Paano kung bumili siya sa'yo ng 7 hyper packages, 'di ba? Nag-isip ka na kaagad ng ano, ng negative. Nagduda ka na kaagad. Natakot kang i-invite yung kaibigan mo kasi baka isipin niya na, ay ano ba 'yan? Baka isipin niya scammer ako, 'di ba? So hindi po talaga tayo magiging successful. Kasi nga napipigilan tayo kasi ang pinaka kalaban talaga natin sa ating success is ating sarili. Nararamdaman ko din po 'yan minsan kalaban natin talaga yung best enemy natin yung sarili natin. Kasi kung ano yung iniisip natin, yan talaga yung kinikilos natin eh. 'Di ba? Kung ano yung nasa isip mo, yan yung ini-action, yan yung naa-absorb ng katawan natin. Siyempre, pag naisip mo, ay ayoko, tinatamad ako ngayon, umuulan, malamig. O dahil yan yung naiisip mo, hindi ka kikilos, hindi ka kakausap ng mga prospects, hindi ka magpe-present kasi nga tinatamad ka. Ay, ayoko puntahan yun, yung friend ko kasi baka i-reject ako. So, hindi ka tumuloy. Ano nangyari? So, walang nangyari, di ba? So, wag po nating pangunahan yung mga tao sa paligid natin. At saka wag tayong masyadong judgmental, no? Kasi laging sinasabi natin baka ganito, baka ganyan. 'Di ba? Isipin natin palagi yung positive. Paano kung nag-join sa'yo? Tapos siya pala yung agila mo. Siya pala yung magpapalaki ng grupo mo. Siya pala yung makakatulong sa napakaraming tao. 'Di ba? Sayang kung yung isang tao na yun is hindi mo i-share sa kanya yung business, yun pala yung ano mo, yung pinaka magiging agila mo. Sayang, 'di ba? Ayan, unang-una, para umusad po tayo, kailangan wag po tayong mag-isip ng mga negative. Always positive. I-convert po natin, hindi naman minsan maiwasan talaga na nakakapag-isip tayo ng negative or may takot, may duda, pero kailangan nating i-shift yung mind natin sa magandang bagay, no? I-turn kaagad natin into positive yung mga bagay-bagay. Kasi kung ano yung finifeed natin sa mind natin talaga, yan yung magiging resulta natin. Tandaan po natin yan. Ayan. So, ano ba yung mga types of fear? Ano yung mga bagay na kinakatakutan nyo? Pwede ko bang malaman?
Paki-type nga po kung bakit, hanggang ngayon hindi niyo pa din po nakakausap yung kamag-anak niyo, kaibigan niyo, yung mga kakilala niyo, bakit hindi pa din tayo ngayon nagpo-prospecting, hindi tayo lumalabas araw-araw, ano po yung mga bagay na kinakatakutan natin? Paki-type nga po. Ayan, si Enchong takot daw siyang ma-reject. Sino pa po? Puwede po bang paki-type? Ayan, takot siyang mag-failed. Si Ives. Meron pa ba? Ano pa po yung mga bagay na kinakatakutan? Rejection is part of ano, of success. Saka yung failure, part din po siya ng success. Fear of responsibility, sabi ni Sir Don. Takot magutom. Yan, tama. Dapat yan yung bagay na kinakatakutan natin. Takot tayong magutom kasi pag di tayo kumilos, talagang gutom ang abot. Takot kumausap ng tao. Dati, hindi ako naniniwala ngayon kay Irish na ano siya, takot kumausap kasi ano yan. Kasama ko yan sa Baguio, magaling ako kumausap dati. Ayan, pag di ako kinausap, di ko na din kakausapin, sabi. Ay, wag po ganon, hindi pwede yan sa business natin. Takot kay tita. Si Best takot sa tita niya. Ayan. Alisin po natin sa isip yung mga fears na yan. Yung fear, at takot mag-failed. Tandaan po natin lahat ng successful na tao, dumaan po yan sa napakaraming failures. Tandaan nyo po, bago po ako napunta sa MCOR, pang-anim ko na po ito, na MLM company. 'Di ba? Dito po ako nagkaroon ng grupo sa ano sa MCOR. Pero syempre doon sa mga dati ko, syempre failure 'yon kasi wala ako naging resulta. At napakarami ko na ding naging businesses, hindi ko na nga po mabilang kung ilan. Failed din, no? Part 'yan kasi ng ano, ng part 'yan ng growth, part 'yan ng success yung failure. Kaya wag tayong matatakot madapa, wag tayong matakot na mabigo ng paulit-ulit. Pag nabigo, bangon lang. Enchong, wag kang matatakot ma-reject. Normal naman yon, di ba? Sa una, lalo pag wala pa tayong malalim na foundation, para hindi kayo matakot sa ano, sa rejection, sa failures, ang pinaka magandang foundation, attend lang kayo ng attend ng training. Para 100% yung belief nyo sa sarili nyo, sa company, sa industry, sa produkto. Yun po yung sikreto. Kailangan meron kayong malalim na foundation para ano po, para talagang bilib na bilib kayo. Kahit ma-reject kayo, tatawanan nyo na lang yung rejections. Ngayon po, kahit ma-reject ako, hindi na po ako nasasaktan. Pero dati nasasaktan ako, binablock pa nga ako eh, ang sakit, gusto kong umiyak. Pero ngayon, hindi na, kasi 5,000 na yung friends ko, ina-unfriend ko na nga yung iba eh. 'Di ba? Bumabawi, ina-unfriend ko na yung iba. Ayan. Dati takot ako ma-reject, pero dahil sa mga training natin, okay na okay. Yes, tama. Number one po na gagawin natin kung may mga bagay pa po tayong kinakatakutan is to attend trainings. Attend lang ng attend. Kasi dyan po magkakaroon tayo ng self-confidence, na i-share yung ating products, magiging proud tayo sa company, magiging proud tayo sa negosyo natin kapag umattend ng trainings. Yan. Ito po yung isa sa mga kinakatakutan ng marami. Kaya po nagiging mabagal yung resulta, nagiging mabagal yung pag-usad. Takot mag-approach sa mga tao. Tama ba? Dati ganun ako. Nung hindi pa ako na-involve dito sa ganitong industry, takot talaga ako. Nung wala pa talaga akong experience sa MLM. Pero nung pumasok na ako sa ganitong industry, nasanay na akong mag-approach sa hindi ko kakilala. Actually, mas masarap nga mag-approach sa hindi mo kakilala eh, kasi hindi ka masasaktan. Kasi hindi mo naman kakilala. Kung i-reject ka eh, ano ba? Hindi mo naman kakilala yun eh. 'Di ba nakilala mo lang sa jeep, nakilala mo lang sa mall, or kung saan man, kung i-reject ka, okay lang. Di mo naman siya kilala eh, di ba? So, wag po tayong matatakot mag-approach ng tao. Katulad nga ng sinabi ni Coach Mai kahapon. Yung mga taong akala niya na magjo-join sa kanya, kaibigan, kakilala, hindi po yun yung naging grupo niya.
na karamihan po sa atin is hindi niya talaga kakilala. Kaya wag po tayong matatakot mag-approach ng mga tao sa labas kasi nga baka diyan po natin makikita yung magpapalaki ng grupo natin, yung makakatulong sa atin at the same time matutulungan din natin, yung magbibigay ng breakthrough sa atin, diyan pala natin makikilala sa mga hindi natin talaga kakilala or sa mga strangers. Kaya simula po bukas, sikapin po natin kasi pag nakasanayan, alam nyo ba, pag nakasanayan nyo yan, parang normal na lang, hindi na kayo mahihiya, kakapal na yung mukha nyo. Ginawa namin dati yan nila Ma'am Elnora, nila Ruby. Pumunta kami dyan sa may SM Kalamba. Nag-approach kami ng mga tao, nakabenta kami ng perbanig, ganyan. Pag gusto ng health assessment, pag may nakita kaming mga bakanting lagayan ng machine, ini-health assess namin. Yun, na-experience namin yun before. Hindi po yun mga kakilala. Doon sa mga tricycle driver, sa mga kung sino-sinong nakikita namin na mga may sakit. Ayan. So, i-approach natin kasi bakit? Bakit natin sila kailangan i-approach? Kasi, ang ino-offer naman po natin sa kanila is tulong. 'Di ba? So gusto kasi nating tumulong, kaya wag po tayong mahihiyang mag-approach. Yun po yung isipin natin. Kasi kung iisipin mo na gusto mo lang makabenta, kaya mo siya i-approach kasi gusto mo lang ng 300 pesos, gusto mo lang na mapabili siya ng package, kaya mo siya i-approach, masyadong mababaw po yung yung reason mo. So, malamang, baka nga mahiya kang i-approach siya. Pero pag ang, ang nasa puso mo or alam mo yung purpose mo na kaya mo siya i-approach kasi gusto mo siyang tulungan. Gusto mo may makatuwang ka sa negosyo para sabay niyong tupadin yung pangarap niyo. So, hindi ka na matatakot mag-approach. Kahit ano pang sabihin nila sa'yo, kahit sabihan ka nilang scammer, kahit sabihan ka nilang manloloko ka, baka piramiding, 'di ba? Ganun yung sinasabi ng iba. Maging bingi lang tayo. Tandaan po natin, maging bingi lang tayo sa sinasabi nila. Kasi kaya sinasabi nila 'yan kasi hindi pa nila nakikitaan tayo ng resulta, 'di ba? Pero once na nakitaan na po nila tayo ng resulta, sila na po yung kusang mag-a-approach sa atin. Ayan, eto pa, yung sinabi kanina ni Ives. Fear of failure. Takot mag-fail. ah, Tandaan po natin, hindi ka po magiging successful pag hindi ka po nag-failed. Hindi po perfect. Yung mga yung mga matatagumpay na tao ngayon, mga successful people, successful na mga negosyante, hindi, ano po yan, hindi po perfect yung kanilang process. Lahat po yan, hindi natin, ang nakikita lang po kasi natin yung kanilang malaking resulta, maganda na yung buhay nila, mayaman na sila, ang gaganda ng kotse nila, maganda yung bahay nila, ang dami nilang pera. Yun lang po kasi yung nakikita natin. Pero, sa likod nun, alam nyo po ba kung ano yung mga pinagdaanan nila? 'Di ba? Yung iba kasi ang nakikita lang nila yung success. Pero, bago sila naging successful, hindi natin inalam ano ba yung mga bagay na pinagdaanan nila. Nag-failed ba sila ng napakaraming beses? 'Di ba? Kailangan madami tayong alam pa. Yes po, tama po. Para hindi ma-reject, kailangan marami tayong alam, kaya nating sagutin yung mga objections ng mga makakausap natin. Ayan, so, Ives, at sa mga nandito po na takot mag-fail, wag po kayo matatakot kasi yung mga risk taker po talaga, yung mga hindi takot mag-fail, sila po talaga yung mga nagiging successful. Kahit mag-survey pa po tayo ngayon ng mga successful people, tandaan po natin lahat po yan napakadaming failures bago po sila nagkaroon ng breakthrough. Sabi nga po kanina ni pastor sa church, bago siya nagkaroon ng breakthrough, after 20 years niya sa sa pagpapastor. 'Di ba si Coach Mayi, ang daming naging company bago siya nagkaroon ng breakthrough dito sa MCOR, 'di ba? So kaya wag tayong matatakot mag-fail ng paulit-ulit. Bangon lang ng bangon. Fear of rejection. Ayan. Kaya lang po tayo natatakot ma-reject kasi nga pinapangunahan na natin kung ano-ano na kaagad yung isinasaksak natin sa isip natin na ay baka ganito, baka i-reject niya ako, nakakahiya, 'di ba? So wag po alisin natin sa isip yung mga ganong mindset, no? Tandaan po natin ang atin pong negosyo ay talagang dadaan tayo sa napakaraming rejections.
Pag hindi ka nare-reject, ibig sabihin wala kang kinakausap. Kung ayaw mong ma-reject, eh di wag kang kumausap ng mga tao, wag kang mam-prospect, wag kang mag-invite kung ayaw mong ma-reject. Pero wag kang mag-expect din ng results. Pero pag madami ka ng rejections, ibig sabihin palapit ka na ng palapit sa success, 'di ba? Sabi nga ang bilangin natin is yung no, 'di ba? Bilangin natin yung no. Halimbawa, goal mo ngayon makaano ka? Sa isang training narinig ko din 'to eh. Ang goal mo ngayon, ngayong araw maka 20 ka na no, 20 na rejections, 'di ba? Hindi ka masasaktan kasi naisip mo ire-reject ako nito, ire-reject ako nito siguro. Kaya lang iba yung nangyari, 'di ba? Iba yung nangyari, inisip mo para hindi ka masaktan is ire-reject ka pero para sa'yo pala yung taong kausap mo nag-yes, bumili ng package. O, 'di ba ang saya? Pag ganun yung nangyari sa'yo. Kaya kaya wag lang natin palaging iisipin na ire-reject kaya hindi ka mag-i-invite. Normal po yan sa negosyo ng MLM. Normal sa network marketing ang rejections. Kasi syempre, hindi nila nakasanayan tong ganitong negosyo. Sanay lang sila na traditional business, sanay lang sila sa work, 'di ba? Sa mga job na meron sila. 'Yun lang kasi yung nakasanayan nila. So pagdating sa ganitong negosyo, naninibago sila kaya 'yun, takot silang ma-reject. Fear of discouragement, natatakot ka ma-discourage. 'No? So, madami pong ganyan eh. Yan yung mindset palagi. Takot sa napakaraming bagay. Kaya ang nangyayari po talaga, nagki-quit, ano pa, ah, pasulpot-sulpot ba, hindi consistent. Magbi-business ngayon, mag-e-MCOR ngayon, bukas hindi. Kasi ngayon na-discourage, down na down. Bukas, hindi okay na ulit siya, mag-e-MCOR na ulit, kinabukasan parang na-reject na naman siya, na-discourage na naman siya, ayaw na naman niya. So, hindi po pwede na ganyan, 'no? Ito po yung mga bagay na, alisin po natin. Yung mga bagay na magpapabagal po ito sa sa results natin, 'di ba? So, ano lang 'yan, normal. Isipin natin na lahat ng bagay ng 'yan is normal. Normal ang rejection, normal ang failure, normal ang discouragement, normal na sasabihan ka ng kung ano-ano ng mga nasa paligid mo. Huwag ka lang masasaktan kasi alam mo naman eh. Alam mo na naman sa sarili mo kung ano yung purpose mo eh. Alam mo naman kung gaano kaganda yung company natin, gaano ka-stable, gaano ka-legal yung company natin. Kaya huwag kang matatakot. Yan. So, fear of objection. Yan, takot ka. Kasi baka hindi mo masagot yung objection niya. Para masagot mo yung objection niya, syempre, dapat aaralin mo. 'Di ba? Halimbawa, may pupuntahan kang isang presentation, eh yung kakausapin mo pala manager, o kaya mataas yung pinag-aralan, feeling mo napakadami niyang pwedeng itanong sa'yo, so aaralin mo. Yung mga possible pwede niyang itanong sa'yo, aaralin mo na yung mga pwede mong isagot. Yun. Kumbaga may sandata ka na. Kasi alam niyo po ba, kahit gaano kayo kagaling mag-present, kahit nagustuhan pa yan ni client, pero pag may isa po siyang objection na hindi nyo nasagot, mawawalan po siya ng tiwala sa inyo, hindi na yan magjo-join. Please type 1 nga kung agree kayo. Pag may isa pong objection na hindi nyo nasagot, or hindi nyo kayang i-explain ng maayos, hindi nyo siya napaliwanagan ng maayos. Sasali ba yan o hindi? Please type 1 nga po, ayan, 'di ba? Kaya ito po, aaralin natin. Nasa training naman, 'di ba, meron tayong mga trainings, ano ba, pag ganito yung objection, ano yung pwede nating isagot. Kaya hindi po pwede na maging successful tayo nang hindi tayo nag-aaral. Nag-aaral din po tayo, nag-aral nga tayo ng ng ilang taon ba? Nag-college ka, nag-elementary, high school, ilang taon yun. Pero hindi tayo naging successful. Pagka-graduate, ganun pa din. Hindi pa rin natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin, yung freedom na gusto natin, wala pa din after 14 years, 'di ba? Ng pag-aaral natin. Pero dito aaralin mo lang siya. Hindi ka nang aabuti ng taon sa pag-aaral dito. Pero syempre, continuous learning kasi tayo dito.
araw-araw nag-aaral. Sabi nga ni Coach Mike, 'di ba, dapat may 1% tayo every day. Mag-level up tayo ng 1% every day para pagdating ng 100 days, 100% na. Yan. Yan. Ito po yung ano yung nakagis na natin. Pagkabata pa lang natin, sinasabi sa atin ng nanay natin, ng tatay natin na huwag kang makikipag-usap ha sa hindi mo kakilala. 'Di ba? Parang na-mindset na tuloy tayo na gano'n na huwag tayo makipag-usap sa hindi natin kakilala. Kasi nga, strangers. Pero dito sa negosyo natin, dahil adult na tayo, ang ingay ng aso ni Melo, wait lang. Ang ingay ng aso niya. Ayan. Pero, dito sa negosyo natin, baliktad po ang gagawin natin. Huwag tayong matatakot makipag-usap sa strangers. Kasi baka nasa strangers na yung ano natin, yung mga magiging leaders natin. Yan. Basta naman tama yung ano, yung puso mo, maganda yung ano mo, maganda yung intention mo sa tao, hindi ka dapat kabahan, hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat matakot. Kailangan lang yung puso natin, tama yung intention. Hindi lang dahil gusto gusto mo lang kumita. Ayan o, sabi, I haven't failed. I just found 10,000 ways that won't work. Ayan o, grabe. Napakadaming beses niya nag-failed, no? Alam niyo po ba na dahil sa failure, marami po tayong natututo. Akala lang natin wala tayong napapala kasi nabibigo tayo ng paulit-ulit. Pero ano po, doon po tayo natututo sa mga failures, sa mga pagkakamali natin, sa mga disappointments natin. Diyan po tayo natututo. Diyan tayo nagiging mahusay. Diyan tayo nag-grow because of our failures. 'Di ba? Yan nga yung ano yung pinakamaganda sa sarili natin na pag hindi tayo nagkamali, hindi natin matututunan yung mga bagay-bagay, 'di ba? So baka kaya nangyari sa yun, nangyari sa 'yan, baka kaya wala ka pang grupo ngayon kasi nga may hinahanap pa si Lord na kailangan mo pang ma-develop, ma-improve sa sarili mo. Kailangan may mga matutunan ka pa kasi kailangan lahat ng aspeto dito matutunan natin. Hindi lang pagbebenta, hindi lang hindi lang pagbebenta ng packages, ng mga products. Syempre lahat ng aspects kailangan marunong tayong tumulong, mag-support, maging leader. Kailangan concern tayo sa mga taong nagtiwala sa atin at napakarami pa. Ako nga sa totoo lang napakadami ko pang gustong matutunan. Si Coach Mai nga na napaka-successful na. Nagbabayad pa siya ng mga trainings kasi gustong-gusto pa niyang matuto, gusto niya pang may maituro sa atin. So dapat tayo ganun din. Magbasa tayo ng mga books, manood tayo ng mga informative na mga videos. Yan, para mag-grow tayo. Yung mga bagay na makakatulong sa negosyo natin, yun yung mga panoorin natin. Ayan, fail harder. You cannot be successful without failure. Pag hindi ka pa nagfe-failed, malayo ka pa sa success. Tandaan mo yan. 'Di ba? Sabi kanina, takot daw mag-fail. Ayun pala, pag walang failure, hindi ka pa magiging successful. Kasi walang ganon. Lahat ng successful people, may failures po talaga yan. Napakaraming failures. Ayun, yung KFC ngayon, no? Tingnan nyo po. Si Colonel Sanders. His fried chicken recipe was rejected 1,009 times before a restaurant accepted it. Kung sumuko siya, wala sanang KFC ngayon. 'Di ba? Mabuti na lang hindi siya sumuko. Kaya ngayon may KFC. So, kaya wag po tayong matatakot laging madapa, ma-reject, magkamali. Yan, kasama talaga yan para magkaroon tayo ng breakthrough dito sa negosyo. Ayan. So, ito yung mga bagay na ewan ko lang kung sumasagi dito sa isip nyo minsan or may mga nagsasabi nito sa inyo. May mga nagsasabi sa inyo, nothing good will happen, you're wasting time, you're not good.
You can't do it, hindi mo kaya yan, magiging mayaman ka ba talaga dyan? You can't win, you can't be rich. Pag yan lagi yung nasa isip mo, naku, tandaan natin. Yan yung mag-feed sa mind mo, yan yung ikikilos mo. Ang mangyayari, babalik ka sa comfort zone. Manghihina ka na, hindi mo na gagawin ang negosyo. Pag inabsorb mo lahat ng sinasabi, pag ganito yung mga naririnig mo, tapos inabsorb lahat ng isip mo, o yan na yung magiging kilos mo. Ang magiging kilos mo na, ayan na, magkikwit ka na, hindi ka na-attend ng trainings, nawawalan ka na ng gana, ayaw mo na magnegosyo, babalik ka na sa trabaho. So, yun yung mga bagay na nangyayari. Kaya, napakadami pong hindi nagiging successful, lalo po sa ganitong negosyo. Ayan, no? Most, hindi ko makita yung, ay wait. Most people are paralyzed by fear. Overcome it and you take charge of your life and your world. Ayan. So, kaya daw po maraming hindi nagiging successful kasi nga po, pinapangunahan sila ng takot. Yan, takot. Takot sa maraming bagay. Kaya hindi nagiging successful. Pero kung hindi ka pinapangunahan ng takot, ikaw yung may control. Ikaw yung may control sa buhay mo, ikaw yung may control sa decision mo. Sabi nga kanina sa akin ni coach, malaki na ako, kaya ko nang desisyonan yung sarili ko. Ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid ko, kontrolado ko na. Kasi ako to eh. 'Di ba? Hindi ako takot, ilalaban ko to. No? Ilalaban ko to, magiging successful ako kahit na sarili ko lang at si Lord yung naniniwala sa akin, itutuloy ko to. Kasi hindi ako takot. So, dapat ganun po yung attitude natin. Yan, 16 years na nag-aral, nga hirap makahanap ng work. Tama po. Yan. Eto, yon. Tapos na tayo sa fear, yung mga bagay na kinakatakutan natin, no? Alisin na natin lahat po yon, yung mga bagay na yan, yung hindi makakatulong sa negosyo. Duda. Ayan, sinong nagdududa? Nagdududa sa'yo yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, pero ikaw mismo nagduda ka na din sa sarili mo, anong mangyayari? Sino dito nagdududa hanggang ngayon sa sarili niya? Please type to nga kung ngayon nagdududa ka pa din sa sarili mo na kaya mo ba talaga maging successful. Please type to nga po. Honest answer. Gusto kong makakita ng mga honest answer. Sino yung may times na na nagdududa pa rin siya sa sarili niya? Ayun, si Mama Labs, huwag kang magduda sa sarili mo kasi napakagaling mo, Mama Labs. Ayan si Sunshine, si Janet, ayan. Ako din po minsan ganyan. Ayan. So, ngayon, wag po natin pagdudahin yung sarili natin kasi pinakakalaban talaga natin yung sarili natin. Kaya nahahadlangan din po yung yung kilos natin, yung results natin na delay kasi nga po pinapangunahan tayo ng duda. Pati yung sarili natin, pinagdududahan natin, sino pang maniniwala sa atin? 'Di ba? Kung yung mismong sarili natin, duda na tayo. Kung duda sa'yo lahat ng nakapaligid sa'yo, dapat ikaw mismo hindi ka magdududa sa sarili mo. Kaya ko to. Magiging successful ako. Mag-iiwan ako ng legacy kasi marami akong matutulungang tao. Lahat ng nasa organization ko, may mga bahay, sasakyan, makakatulong sa marami, magiging blessing sa church, makakapagbigay sa mga gawain ng Lord. So, dapat yun yung iniisip mo. 'Di ba? Ayan, ang sabi, type 2. Ate June, wag kang magduda sa sarili mo kasi magaling ka. Kailangan natin ilabas yung potential natin. Kasi alam nyo po ba na tayo, may binigay po ang Lord na kanya-kanyang potential. Alamin nyo kung saan yung strength nyo. Yun po yung pagbutihin lalo natin. Kung ano yung strength na binigay sa atin ng Lord. Kasi lahat po tayo may gift from God. Yan. Ayaw ng slide ko. Bakit kaya? Yun. Yan. Ano nakikita nyo? Ano nakikita nyo? Pakitype nga kung ano nakikita nyo. Baka. Ayan, baka. Napakaraming baka. Baka kaya hanggang ngayon,
wala ka pang downlines hanggang ngayon, hindi mo pa nakukuha yung breakthrough, hindi pa ibinibigay sa atin ng Lord yung mga pinagpipray natin. Kasi may mga bagay tayo na pinagpipray na hindi kaagad sinasagot ng Lord. Bakit? Kasi nga, baka marami pa kayong baka. Ano ba yung baka? Ayan, no? Baka di ka mag-succeed, naiisip mo, baka hindi ka maging successful. Ano pa? Baka walang mabenta. Ay, ayokong lumabas. Baka wala akong mabenta ngayon eh. Baka walang maniwala. Ayoko nang ituloy ito kasi wala namang naniniwala sa akin eh. Baka di niya magustuhan, ayoko mag-present, natatakot ako. Isasama ko si upline kasi baka hindi niya magustuhan, baka i-reject niya ako. Baka di ako kumita dyan, ayoko. Baka di ko kaya yan kasi sila magaling magsalita, ako naman hindi. Baka hindi ko kaya yan. So, ito po yung mga bagay na alisin po natin sa isip natin. Kasi pag marami po tayong baka talaga na ganito, nako, tandaan po natin, hindi po natin makukuha yung success na katulad ni Coach Mayi. Kaya po mas successful ngayon si Coach Mayi. Nakita ko po grabe yung ano niya, yung attitude na meron siya, napaka-strong niya. Sana magaya ko yun. Oo. Konti-konti, ano na po, gusto kong ma-improve na katulad ni Coach Mayi. Kasi sabi, di ba, kung gusto mo maging successful, dapat copy upline. Yung mga, dahil napakabuti ni Coach, inside and out, gusto natin siyang gayahin, di ba? Na-inspire tayo sa kanya, na-motivate tayo sa kanya. So, yun yung mga bagay na kukopyahin natin. Hindi po itong mga ano na to. Hindi ito yung lagi nating isa sa isip, lagi nating itatatak sa isip natin na baka ganito, baka ganyan. Yan. Hadlang po yan sa success. Ayan, kaya simula po bukas, dapat wala na pong baka. Wala nang baka sa isip nyo. Ayan. Ipagbenta nyo na po yung maraming baka dyan sa isip nyo. Baka ang problema ay ikaw. Ayan, no? Baka nga. Baka ang problema ay ikaw. Baka ang problema ay ako. 'Di ba? Kaya hindi nagiging successful. Alam nyo po ba na ang success ay wala po sa, hindi po yan sa ano eh. Hindi tayo pwedeng, nakakatulong yung apply natin, nakakatulong yung kung anong company yung meron tayo, 'di ba? Pero, ang success, magsisimula din po yan sa ano natin, sa sarili natin. Sa sarili natin, anong attitude meron tayo, anong kilos ang meron tayo. No, araw-araw. Consistent ba tayo sa ginagawa natin? Ginagawa ba natin yung sistema? Nagba-back to basic ba tayo? Nagpo-prospect list ba tayo? Pinupuntahan ba natin yung mga kausap natin? Yung mga kachat natin? Yung mga kaibigan natin sa Facebook? O hindi? Kasi nga marami kang baka. Kaya hindi natutuloy. Ay, bukas na lang. Baka kasi busy siya ngayon. Ay, sa isang araw na lang kasi ang dami niyang ka-work, nahihiya ako. Mga manager pa naman yung nandun. 'Di ba? So, kailangan din po talaga kasi sa negosyo natin na tumalakas yung loob. Nilaksan ko lang din naman talaga yung loob natin eh. Tingnan niyo po ha, sa Kabuyaw, nag-start lang talaga ako, solo ko lang. Pasama-sama lang ako kila coach. Commute ako, mag-isa lang ako mula dito sa Kabuyaw papuntang Pasig. Isinasakay lang ako nila Coach Mayi sa Alabang o kaya dinadrop niya lang nila ako dun sa Alabang. Tapos, minsan sa Pasig na din ako nag-i-start, 'di ba? So, kung hindi malakas po ang loob ko, susuko ako. Kasi nga, syempre, hindi naman ako sanay palaging mag-commute, nakakapagod, ba't ko papahirapan yung sarili ko. Pero, dahil alam mo yung purpose mo, baliwala po sa'yo yun. 'Di ba? Baliwala to, kasi wala ako nitong mga baka na ito. Ayan, so whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve. Alam niyo po kung ano po ba yung ano kung ano yung nasa isip palagi natin, yan po talaga yung nangyayari. Kaya napaka-powerful po ng mga sinasabi natin, napaka-powerful po palagi kung ano po yung itinatanim or pinifeed natin sa utak natin. Kasi yan po talaga yung magiging resulta natin, tandaan po natin yan. Kung ang isip mo ngayon is ngayong araw hindi ako pwedeng matulog nang wala akong isang hyper package. Ngayong araw, 'di ba, nag-goal setting tayo kay Coach Mayi. Ginol set ko din yung downlines ko sa Super G. So,
ay ito yung ano, ito yung goal namin ni coach. Ginol set niya sa akin. Dapat makabenta daw ako ngayong araw ng 5 box na alkaline para ma-hit ko yung target ko by April. Dapat pala this week maka 3 hyper packages ako. O kung ano lagi yung iniisip natin, yan talaga yung mangyayari. Ay ngayong araw may isa akong hyper package. Ngayong araw hindi ako papayag na wala akong kakausaping tao. 'Di ba? Yan yung ikikilos mo. Pero pag ang iniisip mo ay, tinatamad ako, bukas na lang. Dami ko kasing gagawin ngayon, eh, busy kasi ako ngayon. So, hindi mo na binigyan ng time yung MCore, ano na nangyari? So, hindi ka productive. Yun yung naging ano mo eh, yun yung iniisip mo, kaya yun yung naging result ng kilos mo, araw-araw. Pero kung araw-araw, iniisip mo palagi na kailangan mo may benta, kailangan ma-achieve mo yung goal na meron ka, kailangan mong habulin yung hindi mo nakuha ngayong araw. Alam niyo po ba, magiging madali na yan. Sa una lang talaga mahirap, pero pag nakasanayan natin, padali na po yan ang padali. Yan. How to overcome fear and doubt? Paano daw po natin ma-overcome yung fear and doubt? Yes, kailangan may knowledge. Oh, katulad kanina, 'di ba, fear of objection. Kung wala kang knowledge, hindi ka nag-aral, hindi ka umattend ng training, ano yung isasagot mo sa mga taong nag-o-object sa'yo? So, anong kailangan natin? Kailangan nating matutunan ang mga trainings. Kailangan madami po tayong knowledge about business. Tatanungin ka ng content ng mga products na binibenta mo, hindi mo alam, wala kang knowledge kasi hindi ka naman nag-aaral. Gusto mong mag-boss, gusto mong matutong mag-boss, kaya lang hindi mo naman pinapractice. So, paano ka magiging mahusay? Paano ka matututo? 'Di ba? Hindi po natin, tandaan po natin, hindi po natin magagawa ang isang bagay pag hindi po talaga natin ini-apply. Importante po yung application. Hindi pwedeng attend lang tayo ng i-attend, pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, no application, hindi po talaga tayo magiging successful. So, yun. Knowledge and learn. We have to learn. Kung gusto po natin magkaroon ng earnings, we need learnings. Yan. Kaya wag po kayong mapapagod umattend palagi ng ng training sa Zoom or sa offline. Kasi po sa bawat speaker kahit paano marami po talaga tayong matututunan. Yan. Knowledge is not, sabi 'di ba nung iba, knowledge is power, pero hindi po ako naniniwala doon na knowledge is power. Knowledge is not power until it is applied. No, hindi po magiging power ang knowledge kung hindi po natin ini-apply yung mga natututunan natin sa trainings. Sabi nga ni Coach Mai, yung mga halimbawa umattend siya daw ng training, agad-agad daw ini-apply niya. Kaya tingnan nyo naman yung resulta na meron siya. Nakikita ko din talaga kay Coach yun kasi nag-aral siya dati ng sa content creation, 'di ba? So nakita natin talaga ini-apply niya lahat yung mga natututunan niya. So dapat ganun din po tayo. Lahat din po ng sinasabi ng coaches natin, na sa palagay natin makakatulong naman sa atin, makakabuti sa negosyo natin, i-apply po natin. Hindi pwedeng nandito lang. Pag nandito lang sa isip natin, walang application, wag po kayong mag-expect ng result, no? Hindi pwedeng puro knowledge, walang application. Bakit yung mga matatalino? Hindi po lahat ng matatalino, hindi lahat ng may knowledge is successful. Sino yung mga karamihan is nagiging successful? Yung mga action taker. Nagtitake ka agad ng action, ini-apply ka agad nila lahat ng natututunan nila. Ayan. Post ng post lang, alok ng alok. Yes, tama po. Ayan. Applied knowledge is power. Sabi ni Coach Vicky, tama. Applied knowledge is power. Ayan. So, have faith. Magtiwala lang tayo na magiging successful tayo sa negosyo natin. Sinong pagkakatiwala natin? Siyempre si Lord. Pag may tiwala ka kay Lord, pagkatiwalaan mo din yung sarili mo. Kasi kayo ng Lord ang magkakampi. Kayo ng Lord ang nakakaalam ng mga bagay-bagay, ng mga pinagdadaanan nyo. At maniwala ka na ipapanalo ka ng Diyos. Oo, paniwalaan natin na ipapanalo tayo ng Diyos. Pag nakikita niya yung pagsisikap mo, sakripisyo mo, kasi siguro kaya din ako binigyan ng Lord ng grupo kasi
nakita naman talaga niya kung gaano ako nagsakripisyo, yung oras ko talagang yung anong oras na ako natutulog. Sabi nga 'pag nakita niya tayong ready, hindi siya bulag. Hindi siya bulag kasi binibigyan niya talaga kaagad tayo ng mga biyaya, 'di ba? So maniwala ka, baka kaya hindi ka pa po ngayon nakakarating dun sa success na gusto mo, hindi mo pa na-achieve yung 500K, 1 million kasi po marami pa pong kulang. Kaya hindi ka pa po ngayon nagkakaroon ng grupo kasi nga po may mga bagay pa na gusto ng Lord na ayusin natin sa sarili natin na may ganito pa siyang gustong ipa-improve sa atin. Kaya inire-ready pa niya tayo para pag dumating yung malaking grupo, ready na tayo, 'di ba? Sabi nga ni Coach Mai, 'di ba? Huwag akong magreklamo sa kung ngayon ang dami ko ng grupo, nahihirapan ako kasi dati pinagpi-pray ko lang 'to, ngayon andyan na. So kailangan panindigan ko na 'to. 'Yan. 'Di ba? Have faith lang. Faith lang tayo kay Lord. Ito tayo, what we are. Para makapunta tayo sa gusto nating puntahan, kailangan natin matawid 'to. 'Di ba? Meron tayong leap of faith na magiging successful tayo, magiging MMC tayo. Sa mga susunod na taon, tayo naman yung mamimigay ng bahay katulad ni Coach Mayi. Tayo yung magkakaroon ng sasakyan na pag coding pa, pwede tayong magpalit ng sasakyan. Tayo yung makakapagbigay din sa church kasi meron tayong pambigay. Tandaan po natin, wala pong hindi po tayo makakatulong kapag wala tayong pantulong. Kahit po gaano natin kagustong tulungan yung mga tao sa paligid natin, gusto natin tulungan yung mga business partners natin, downlines natin, gusto natin magbigay sa church, kaya lang tayo mismo hindi natin natutulungan yung sarili natin eh. 'Di ba? So kailangan magkaroon tayo ng leap of faith at syempre take action. Manalig lang tayo sa Lord kasi nandyan lang siya. Nakatingin lang siya sa atin. Gusto niya lang pagdaanan natin yung mga sacrifices na kailangan. Ayan. So, nasa, may ano ba? Ayan, next. The difference between where we are and where we want to be is created by the changes we are willing to make in our lives. Gaano mo ba kagustong mabago yung buhay mo? Dapat may mga bagay na na kailangan mong baguhin. Yung mga nakasanayan natin before na nasa comfort zone tayo, alisin natin yon at kailangan i-accept natin yung changes, di ba? When you want something you've never had, you must do something you've never done to get it. Kailangan kung ano yung bagay na gustong-gusto natin, magbago tayo, magkaroon tayo ng faith talaga kay Lord. Ayan, why? Why MLM? Bakit napakaganda ng MLM business na hindi nauunawaan ng madami? 9:23 na, so kailangan ko na palang matapos ng 9:30, no? So bibilisan ko na. Bakit MCOR? Bakit ikaw? Bakit ikaw yung nandito na dinala ng Diyos sa MCOR? Bakit ngayon? Ayan, so yan yung mga bagay na itanong natin sa sarili natin. Siguro may maganda kang purpose kaya ikaw yung nasa MCOR ngayon. Bakit mo nakilala yung MCOR? Bakit nakilala mo yung MLM? Yeah. So, ano ba yung pinagkaiba ng MLM business sa traditional business? So, ako po, madami po akong naging traditional businesses eh. So, sa MLM, walang empleyado, no? Walang empleyado, wala kang boss. Sa traditional business, meron kang empleyado, 'di ba? So, set my own hours. Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong gumising, kailan mo gustong magtrabaho. Yun po yung meron. Yun yung edge sa network marketing or sa MLM business. Dito, pag may traditional business ka, katulad sa amin, sa tindahan namin, pag hindi kami nag-open ng maaga, konti na lang yung mga bibili. Kasi nga, pag umaga, di ba, ang daming bumibili ng mga, yung mga papasok sa work, mga estudyante, bumibili ng mga frozen foods, di ba? So, pag hindi ka nagbukas ng maaga, wala.
nga. Katulad kanina, sarado kami kasi nag-church kami. Okay lang naman yon. Eh, syempre, walang income. Halimbawa, may pinuntahan kami, walang income pag close. Yan. So, kailangan naka-fix yung ano, yung opening hours ng ano ng traditional business natin. Maliit lang yung ano, starting capital kapag sa MLM. Tingnan nyo ha, 20,000, saan ba naman kayo nakakita? 20,000, may sarili na kayong negosyo. Lifetime. At pwede pang mabago yung buhay nyo sa pamagitan ng 20,000 na yan. At ano pa, yung pinakamaganda, babalik ka agad sa inyo yung produkto, nagkakahalaga ng 20,000 din. Saan naman kayo nakakita ng ganong negosyo? Eh dito sa ano namin, sa tindahan namin, 350,000. Nung jelly juice ako, nag-wholesale ako, capital ko din doon, 300,000. Ang pagod ko pa. Nagbabayad pa ako sa mga tao. 'Di ba? Sobrang ano, laki ng difference ng traditional business at MLM business. All your savings, bank loans, yan kailangan mo mag-bank loans kasi kailangan mo ng malaking kapital. No restrictions. 'Di ba lalo ngayon ano ang ating MCore meron na tayong online store. Magkakaroon na tayo ng link na nakakonect sa ating store na pwede natin isend sa ating mga business partners, local and international. 'Yun yung maganda. Eh pag may traditional business ka, limited lang yung territory. 'Di ba? Kung dito sa subdivision namin, sa phase 2 yung tindahan namin, mga taga phase 2 lang yung bibili. Ay si Beth, taga phase 1 si Beth, alangan naman magpakapagod pa si Beth pumunta sa tindahan namin para bumili siya. 'Di ba? Eh may mas malapit na tindahan dun sa kanila sa lugar nila. Yun yung disadvantage kapag may traditional business ka. Limited lang yung magiging customer mo. Sa atin, naku, napakalawak kasi meron na tayong social media. Napakadaming social media platform na magagamit natin sa ating negosyo. Low inventory. Yan, di mo kailangan ng ano, ng inventory palagi. Sa amin, may inventory talaga diyan. Nakakapagod. Malaki yung inventory dapat. Hindi pwede na may mga kulang kasi lilipat sila sa iba. Low overhead. O wala ka namang binabayarang tao dito sa MLM, 'di ba? Wala ka namang pinapasweldo. Ayan, sabi ni Coach, my module to exciting. Ayan, so monthly list plus utilities. Yes, pag may traditional business ka, kailangan mong magbayad ng rent. Kailangan mong magpasweldo kung may staff ka talaga, 'di ba? Kailangan mong magbayad ng kuryente, ng tubig. Katulad po nung may pizza house ako, may pizza store. 10,000 bayad ko sa rent. Magkano binabayaran ko sa kuryente? 3,500. Magkano binabayaran ko sa tao ko? 12,000. Magkano na lang yung natira sa akin? Ilang pizza yung kailangan kong gawin para magkaroon ako ng profit, 'di ba? So madalas lugi. Yun po yung disadvantage lang sa traditional business kasi nga madami tayong kailangang bayaran. Hindi mo kailangan mag-advertise pag nasa MLM business ka. Wala namang bayad ang pagpo-post sa Facebook, 'di ba? Walang bayad. Ang kailangan lang natin sipagan lang natin at maging consistent. Sinabi ko nga sa kanila mag-schedule post ako katulad kanina. Nag-i-schedule post na ako ngayon sa FB. Nasa church ako kanina alas 12 pero may naka-schedule post ako. Kaninang alas 5 wala pa ako sa bahay pero may naka-schedule post ako. Wala namang bayad kahit mag-post ka palagi. Pero syempre, katulad nga sabi ni coach, baka mauma yung mga nakakakita sa FB natin. Hindi kailangan sunod-sunod yung posting. Pwede po yun 3 times to 4 times a day. Ayan, pag ikaw ay may traditional business, kailangan mo pa din gumastos sa mga advertisement, 'di ba? Napaka-expensive. Residual income sa sa traditional businesses ay sa MLM. Magkakaroon tayo ng passive income. Yung kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka. Ito yung masarap na dapat excited tayo dito. Na isipin natin, kailangan natin magsipag habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, para ma-enjoy natin yung passive income. Wag muna nating isipin ngayon yung sarap. Isipin muna natin ngayon paano tayo magkakaroon ng passive income in the future.
Kailangan magtrabaho tayo ng magtrabaho, magsipag ng magsipag. 3 to 5 years, trabahuhin natin sa MCOR. Siguradong sigurado magkakaroon tayo ng passive income katulad ng na-experience ni Coach Mai. Ayan. So, trade time for money. Experience mentors. Yan, may mga mentors, may mga nag-guide dito sa atin. Maswerte po tayo kasi libre lahat ng trainings. Pag gusto natin matuto, may mapapagtanungan tayo, libre, hindi nagpapabayad, di ba? Eh dito, sa traditional business, aaralin mo lahat, ikaw lahat. Ikaw sa inventory, ikaw sa mga strategy para mas makilala pa yung business mo, ikaw lahat, 'di ba? Walang magtuturo sa kung gusto mong matuto, so kailangan mong magbayad ng mga trainings. Recession proof. Siyempre, marami nang nagpatunay talaga, 'di ba, na marami na naging successful dito sa business na to. Dependent on seasons or economy. Yan, talagang pag sa negosyo talaga, ano yan eh, mahina yung yung income, lalo pag traditional business. Ayan, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Ayan. Bakit po marami ngayon ilan lang ba ngayon yung mga yung mga successful people? Baka mga nasa ilang percent lang? 5%? 'Di ba? Bakit? Ano kayang dahilan? Pwede ko po bang malaman yung sagot nyo? Bakit maraming tao sa paligid natin ang hindi successful? Bakit konti lang yung mga taong successful? Gusto ko, please type your answers nga po. Bakit konti lang yung mga successful people? Anong hinahanap nila? Yan, tama. Employee mindset. 'Di ba? Trabaho. Pagka-graduate, hanap ng trabaho kasi doon na naka-mindset. Marami employee mindset, 'di ba? Kaya po nahirapan din po ako kasi yung mga co-teachers ko din ano lang sila, product users. Talaga naka-employee mindset, no? Kaya po talaga marami pong tao ngayon hindi nagiging successful kasi kung ano lang yung nakasanayan nila, doon na lang sanay na sila kahit nagigipit, kahit nagkakanda utang-utang. Okay na, ano na sila parang kampante na sila na yun yung trabaho nila, madali na yun para sa kanila. Hindi sila nag-grow. Kasi ayaw nila ng bago. Katulad ng ganitong negosyo sa atin. At ito po yung goal natin, leverage, duplication. Pag wala po tayong naduduplicate, wala tayong nagiging leader, mapapagod talaga tayo. Kaya kailangan talaga, kung ano yung knowledge na itinuturo sa atin, kung ano yung knowledge and skills na itinuturo sa atin ng mentor natin ni Coach Mai, kailangan maipasa talaga natin sa mga business partner natin para magkaroon ng duplication. Para mas mabilis tayong dumami. Sino po ba dito ang gusto? 1,000 na yung downlines mo pero ikaw lang yung marunong kasi ikaw lang lahat yung nagpe-present, ikaw lang yung nag-health assessment, ikaw lang palagi yung yung tinatawag kasi ikaw lang yung marunong. Gusto niyo po ba yung ganon? Yes or no? 1,000 downlines mo, ikaw lang yung marunong, walang duplication, walang leverage, hindi ka nagturo. Ayan, no. Ayaw natin nun, 'di ba? Ayaw natin na ang dami nating downlines, tayo lahat yung kikilos. Ang kailangan natin is maipasa yung knowledge and skills sa mga business partners natin para mas mabilis po tayong dumami. No, para magkaroon tayo ng leverage. At pag nagkaroon tayo ng leverage, diyan na po magkakaroon ng passive income. At yun yung pinaka nakaka-excite. It is not one person making 100 sales, but 100 people making a sale each. O, di ba? So, yun. Ganun po ka-powerful ang leveraging system. Duplication. Online and offline. Why MCOR? Bakit po kailangan nating mahalin si MCOR? Bakit kailangan maging proud tayo kay MCOR? Yun. Dapat maging proud tayo kay MCOR. Proud tayo sa company natin. Ipangalanda ka natin kahit kanino na proud MCOR yan ako. Kasi, ang owner, established and successful businessman po siya. Napaka-humble, napaka-bait, napaka-down to earth.
'di ba? So nakita niyo na naman po 'di ba si Sir RPJ. Stable and syempre position for international expansion. 'Di ba laging nag-upgrade. Balance marketing plan. Napaka-balance po talaga ng marketing plan natin eh. Lalo na yung mga, kung may mga experience na kayo sa ibang MLM before, grabe po, sobrang generous ng marketing plan ni MCOR, yung compensation plan. World-class training system. Lead by seasoned industry experts yan. Marami pong experts, di ba si Coach Baste, napakagaganda ng mga pang social media post natin ngayon, yung ating mga materials. Gamitin po natin yan kasi wag po nating sayangin yung efforts ni MCOR, ng management, ng uplines natin. Gamitin po natin lahat, i-apply natin lahat yung natututunan natin sa kanila. Ayan. So, why you? Kung papipiliin kita dito, sige nga po, pili nga po kayo ng dalawa. Pili nga po kayo ng dalawa dito. Why you? Ano po yung gusto nyo dito? Dalawa lang po yung pipiliin nyo. Sige nga po. Dalawa lang po yung pipiliin nyo. At itype nyo po dyan bakit po yun yung pinili nyo. Gusto ko lang po makita yung sagot nyo. Ayan. Financial freedom, time freedom, peace of mind, better health, secured future, travel and leisure, helping other people live a legacy. Peace of mind, ayan sabi ni Ma'am Marifel. Ano pa po? Peace of mind, better health. Yes, may peace of mind, may better health. Ano pa po? Baka tulog na yata yung iba. Ayun, nagtatype pa pala, kala ko tulog na. Ayan, financial freedom and peace of mind. Yan. Financial freedom, better health. Yun. Gusto ko din po yun, yung financial freedom. Saka better health. O yan, financial freedom, sabi ni Fairy Ma'am. Financial freedom, better health. Yes. Kasi pag may financial freedom po tayo, magkakaroon na din naman talaga tayo ng better health eh. Kasi syempre, makakabili tayo ng vitamins. Ah, magiging ano tayo, may peace of mind tayo pag may time freedom tayo, may financial freedom. Ano ba yan? Sinabi ko, pag may financial freedom tayo, syempre, magkakaroon tayo ng time freedom. May peace of mind tayo kasi may pambayad tayo sa bills. May secured future kasi nga, syempre, stable ka na financially. Makakapag-travel ka kahit saan mo gusto. Makakatulong ka sa marami kasi may financial freedom ka. At syempre, dahil may financial freedom ka, makakapag-iwan ka din ng legacy. Marami ka lalong matutulungang tao. Ayan, lagi din po talagang magka-partner ang better health saka financial freedom. Para magkaroon tayo ng financial freedom, kailangan syempre natin ang better health. Hindi pwedeng financial freedom lang yung meron ka tapos hindi ka naman healthy. 'Di ba? Hindi ka makapagtrabaho, makapagnegosyo kasi lagi kang may sakit. Ayan, kaya sa negosyo po natin, unang-una po natin alagaan, sasabihin ko din po ito sa sarili ko. Unang-una po nating alagaan yung sarili natin talaga. Yan yung puhunan natin sa pagtupad ng ating pangarap, yung katawan natin. Kaya nga sabi ni Coach Mai, 10 PM dapat tulog na, kaya lang hindi ko po talaga na-achieve yan sa ngayon. At eto, what is your deepest why? Yan, ano ba yung malalim mong dahilan? Kasi pag malalim yung dahilan mo, kaya ka nag-MCOR. Alam mo ba, kahit mahirapan ka, hindi ka talaga bibitaw. Pero pag napakababaw ng dahilan mo, gusto mo lang kumita, gusto mo lang mabigyan ah, ng magandang future yung family mo, 'di ba? Eh paano kung hindi nangyari yan? Paano kung hindi ka kaagad dito kumita? Eh di give up ka na. After 2 years, after 3 years, hindi ka kaagad kumita. Kaya lang yun yung deepest why mo. Gusto mo kumita, gusto mo yumaman. Yung deepest why mo. Kaya lang hindi ka agad nangyari, na-disappoint ka. So, ano mangyayari sa'yo? Dahil mababaw yung reason mo, mag-give up ka. Magkikwit ka. Hahanap ka ng other source of income mo. Babalik ka sa comfort zone mo. Tama o tama? Type nga po. 'Di ba? So, pag hindi po malalim yung deepest why natin, susuko ka agad, susukuan mo kaagad yung pangarap mo. Ako kung hindi malalim yung deepest why ko, di sana sumuko na ako kasi sa dami ko ng pinagdaanan. 'Di ba? Pero malalim kasi yung deepest why ko eh. Saka
isa talaga sa deepest why ko yung Super G family ko talaga, yung mga nagtiwala sa akin. Kaya hindi talaga ako nagi-give up. Kasi iniisip ko paano sila, paano yung mga nagtiwala sa akin. Ako medyo okay na, paano yung iba na nagsisimula pa lang. Meron nga akong business partner na na binutas pa yung alkansya niya para lang makapag-join ng 20 Hyper. Tapos bigla ko na lang palang iiwan, bigla na lang pala akong magkikwit. Paano siya? Umasa siya na dito gaganda yung buhay niya kasi kaya yung alkansya niya binutas pa niya, 'di ba? Tapos bigla mong iniwanan sa ere, hindi mo tinulungan, hindi mo ginaid. So wala ka kasing malalim na dahilan. Ang goal mo lang kasi is lang, kumita, yumaman, hindi nangyari 'yon, na disappoint ka kaagad. So nag-quit ka, 'di ba? So sabi ni Coach Risa, my deepest why ko ngayon, maging MC at successful ang team ko, lalo na yung lumalaban. Tama, Coach Risa, ganyan din yung ko. Yung deepest why ko talaga ngayon, lahat ng committed, lahat ng nakikita kong nagpupursige, ilalaban talaga namin yung pangarap nila. 'Di ba? Yun yung best reward na matatanggap natin bilang isang mentor, bilang isang upline, na magkaroon sila ng magandang buhay. Yun bang nakita na natin sila na hindi na sila nagigipit, ang ganda na ng bahay nila, may sasakyan na sila, komportable na, napapag-aral yung mga anak, nakakapag-travel, 'di ba? Nakakatulong na din sila sa marami. Kung ano yung ginagawa natin, nagagawa na din nila, 'di ba? Yun yung best reward na matatanggap natin. Ayan. Kaya ngayong gabi, alamin mo talaga sa sarili mo kung ano yung malalim mong dahilan. Kasi pag mababaw pa yung dahilan mo, hindi hindi baka hindi ka pa magiging successful dito sa business natin. Kasi baka after 3 years wala ka pang grupo, bumigay ka na kaagad eh. Hindi ka naging matatag, sumuko ka kaagad, 'di ba? Sinukuan mo na yung pangarap mo. Yan. O, nagte-thank you na sila. So, ibig sabihin, bilisan ko na talaga. O, yan. Next, know your deepest why, and ayan, labas tayo sa comfort zone natin. Sabihin ko din to sa sarili ko, labas, labas ka self sa comfort zone mo. O, labas tayo sa comfort zone natin. Tayong lahat na nandito, na kung alam natin sa sarili natin na ako, aminado ako, nasa comfort zone pa din ako talaga minsan talaga. Kung alam natin na nasa comfort zone tayo, labas, labas tayo simula bukas. Kasi diyan na mangyayari yung magic. Diyan na magkakaroon ng mga miracle si Lord pag lumabas tayo sa comfort zone natin, na yung mga bagay na kala natin hindi natin kaya, na kaya pala natin. Bakit dati nakaya ko kahit mag-isa lang ako? Dati labas talaga ako sa comfort zone lalo nung nagsisimula ako. Yun yung nakulangan ko, nakulang na sa akin ngayon eh. Kahit sino kinakausap ko, kasabay ko sa jeep. Pumupunta ako sa Target Mall, nagpa-flyering ako mag-isa kahit solo ko lang. Kahit anong sinasabi ng tao, wala akong pakialam sa kanila. Kahit kung ano-ano sinasabi ng mga nasa paligid ko, kamag-anak ko, mga kapatid ko, tinatawanan ako. Wala akong pakialam. So, dapat ganun po yung attitude na meron tayo. Yun yung attitude ng mga palaban at magiging successful dito sa MCOR. Ayan. Next. Why now? Do it now. Dahil sometimes later becomes never. Gawin na po natin. Baka maging never na yung later. Wag na natin ipagpabukas yung mga bagay-bagay. Gawin na natin kaagad. Gusto natin mag-prospect, gusto natin mag-invite, gusto natin mag-present, mag-health assessment. Gawin na po, wag nang ipagpabukas pa. Ay, bukas na lang, may gagawin pa ako ngayon, maglalaba pa ako. Ay, ano pala, maghatid pala ako mamaya. 'Di ba? Parang ang dami mong sinasayang na oras, hindi mo alam na nasasayang lang pala yung oras mo sa pagbabrowse sa FB, no? Sa pagbabrowse sa FB, hindi ka pala namomrospect, sayang yung internet connection mo, saka yung cellphone mo. Gamitin natin sa sa productive. Lahat ng tools na meron tayo. Ayan, wag na, be an empty cat, maging open po tayo sa learnings. Kahit anumang estado mo ngayon, ikaw ay engineer, lawyer, mataas yung pinag-aralan mo, matalino ka, honors ka nung college, no? Kailangan kahit sinong nagsasalita, kahit yan po ay hindi pa masyadong, kumbaga, kahit hindi pa siya MC,
Hindi pa siya gano'n kalaki yung result, lahat po may matututunan tayo sa kanila. Maging empty cup lang po tayo. Gano'n po yung ano, isa sa masasabi kong attitude na meron ako, empty cup talaga ako. Kahit sinong nagsasalita po, talagang open ako na matuto kasi lahat po, kahit sinong nagsasalita, may matututunan at matututunan tayo sa kanila. So, willing ka pong matuto, syempre. Huwag kang acne. Ano yung acne? Ayaw mo nang umaten sa Zoom kasi alam mo ko na yan, paulit-ulit na yan. 10 times ko nang narinig yan eh. Yan na naman. 'Di ba? Kaya walang nagiging resulta. Kasi laging alam na niya lahat. Di sana, narinig ko nga din to sa training ni Coach, sana kung alam mo na. Kung alam mo na lahat, di sana successful ka na ngayon. Kung alam mo na. 'Di ba? Pwede dito ang may Kia. Ano ba yung Kia? Alam niyo po sa totoo lang, ngayon ko lang din po talaga binasa ulit yung slides ko kasi nga ano, Kia, know it all. Yan. Focus on your dreams and your goals. Ayun po, focus tayo sa goals. Magkano ba yung goal mo ngayong April? Yung sinabi ni Coach Mai na 90 days. From February to May, or kung January ka nag-start to April, focus ka dyan. Kung 100,000, 200,000, 300,000 para mabayaran yung utang, para magkaroon ka ng pang-down sa bahay mo, sa kotse mo. I-focus mo yung sarili mo dyan sa goals mo, saka sa dreams mo. Sigura, wag ka nang palingon-lingon pa, madidistract ka. 'Di ba? Wag ka na kung ano-ano ang iniisip pa. So, focus ka lang sa goal, focus ka lang sa MCOR, focus ka lang sa pangarap mo. Sigurado ako kasi, at wag kakalimutan syempre humingi ng ano, ng guidance sa Lord. Yun talaga yung lagi kong ginagawa. Wag nating makakalimutan humingi ng guidance kay Lord. Wag na i-priority natin siya sa lahat ng ginagawa natin kasi siya talaga yung tutulong sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng mga business partners. Sa kanya manggagaling yan lahat. Kaya, i-priority si Lord, focus sa goals at sa dreams natin. Ayun. So, you and your dreams, if you don't work to achieve your dreams, if you do not work to achieve your dreams, you'll probably end up working to help others achieve their dreams. Ayan, wag po natin hahayaan na yung pangarap natin ay hanggang pangarap na lang. Yung pangarap ng ibang tao yung natutupad natin, pero yung pangarap natin nananatiling pangarap lang. Ayan. This is your Coach G. Sana may natutunan po kayo sa aking training for tonight. So, enjoy the journey. Enjoy lang natin ang journey natin sa MCOR. Huwag kayong ma-stress. Enjoy lang ang proseso. Pag in-enjoy natin, hindi ka magrereklamo, hindi ka mapapagod, hindi ka mahihirapan. Kahit napapagod ka, okay lang. Masaya ka pa din. Kasi alam mo naman na part ng success yung hirap saka yung sacrifices. So, yun lang po. Thank you so much. This is your coach, Super G. Ayan po, coach na po ako.